Ito ay meron po tayong bagong serye, no? Pinag-usapan natin ng unang Sabado yung tungkol sa Church and People. Pangalawang Sabado ay pinag-usapan natin yung Church and Progress, na kung saan ay kapag sinabing ang iglesia, ito ay hindi lamang isang building, kundi ito po ay binubuo ng mga taong nagsisi at nananampalataya kay Kristo at tinawag silang katawan ni Kristo. At si Kristo ang puno. Ngayon po, ang sinabi diyan sa Mateo 16 verse 18, at ito ang sinabi kung paano nabuo ang iglesia na sinasabi ni Kristo. Nang sabi roon, at ngayon sinabi ko sa inyo na ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang ibig po sabihin, ang iglesia na tinayo ni Kristo ay hindi gusali. Ang iglesia na itinayo ni Kristo na sinasabi sa Mateo 16 ay mga tao na nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Kristo, at sino man po ay hindi makakagapi, no? O magagawang sirain ang iglesia ng Panginoon. Ito po ay ang mga mananampalataya na kung saan kahit saang lugar, no, na sila ay nagsisi at nanampalataya kay Kristo, anumang bansa yan, sila ay kinapit sa katawan ni Kristo at tinawag silang universal church, no? At ngayon po, para sa pangatlo natin pag-aaral, ay pag-uusapan naman natin yung church planting, no? Una, church people, church progress, at ngayon po, church planting. Bakit nga ba mayroong tinatawag na church planting? Alam niyo po, sa isang lokal na iglesia, binubuo po yung tinatawag na mga missionary. Meron po yung ginagampanan yung local church na mga discipleship program, evangelism, no? Ang methods po na ito ay nakakatulong upang mabuo ang tinatawag na paghahayo, na tinatawag na church planting. Nagkakaroon po tayo ng mga outreaches, kakaroon po tayo ng mga misyonaryo, no? Mula sa loob ng local church, sinesend out natin at nagsisimula ng mga gawain. Ngayon po, ito po ang idea po niyan kung bakit kailangan lahat ng mga mananampalataya ay mangaral ng salita ng Diyos at tinatawag na kinakailangang madala sa paanan ng ating Panginoon. Sinabi sa Mateo 28, talatang 18 hanggang 20, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Yun po ang purpose, no? Na kailangan ihayo o humayo po tayo upang ipangaral ang mabuting balita. At sa ganung paraan, madala natin sila sa paanan ni Kristo at makakilala sila sa Panginoon. At ang sabi ni Kristo rito, na sabi ay, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, ang pagmimisyon o gawain na tinatawag na church planting ay gawain ng Panginoon, no? Kailangan ma-spread out ang mabuting balita sa anumang lugar. Ngayon, ang pinaka-text po natin ngayong gabi ay sa mga gawa o Acts chapter 1 verse 8 and 12 to 15. No, basahin po natin. Kung meron po kayong Bible, pwede nyo akong sabayan at basahin po natin. Ito pong sabi sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, sa Tagalog version, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin, patungkol kay Kristo, mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa buong mundo. Ngayon, sabi sa verse 12 to 15, pagkatapos noon, bumalik ang mga apostol sa Jerusalem galing sa bundok ng mga Olibo. Ang bundok na ito ay halos 1 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa kwarto na nasa itaas ng bahay na tinutuluyan nila. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alphaeus, Simon na Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagtitipon para manalangin kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Nang mga araw na yon, nagtipon ng mga 120 mananampalataya, tumayo si Pedro at nagsalita. Ibig pong sabihin,
Ang sinabi po sa talata, sa Acts chapter 1, bababa ang Banal na Espiritu na siyang pangako ng Diyos na siyang magbibigay ng empower sa mga mananampalataya upang mayroong kapangyarihan, ipangaral ang mabuting balita, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. At sila ay nagtitipon, itong mga mananampalatayang ito, at nagkaroon po ng tinatawag na moving of the Holy Spirit. At sabi po dito sa Acts chapter 2, verse 1 to 11, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumakalat at dumadapo sa bawat isa sa kanila. Sa ulo do po, meron pong ilustrasyon na pinakita rito na meron pong tila isang apoy na nasa ibabaw ng ulo ng mga mananampalataya. No? Ibig sabihin, ito po ay isang illustration ng banal na espiritu. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayanang makapagsalita ng ganun. Nang panahon ding yon, doon sa Jerusalem ay may mga reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila ng ugong na yon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya na mga sila dahil narinig nila ang sinilita ng mga mananampalataya ang kanilang mga wika. Sinabi nila, aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsalita ng sarili nating wika? Ang iba naman ay taga-Parsya, Media, Elam. Meron ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba'y taga-Phrygia, Pamplia, Ehipto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Meron ding mga taga-Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa reliyon ng mga Hudyo, at ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero narinig natin sila ay nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamangamangang ginawa ng Diyos. Nakita niyo po, nung sila po ay nagkakatipon at bumaba ang banal na espiritu sa mga mananampalataya, ang mga mananampalataya ay nagwika ng mga taong nakikinig sa kanila. Iba't ibang lengguwahe ang narinig nila sa magkakaibang mga rehiyon. Ibig sabihin, nagsalita sila ng mga wika ng mga nakikinig. Bakit po nangyari yon? Sapagkat upang maintindihan nila ang tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Yan po ang dahilan. Kinakailangan mahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng kalupaan. At ito po ang sabi sa verse 41 hanggang 47. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila ng araw na yon. Mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao araw-araw, ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang naililigtas. Nakita niyo po, padami ng padami, ang naging mananampalataya nung nangaral ang mga apostol at mga lingkod ng Panginoon. Bakit po nangyari yon? Yun ay nangyari dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang marami ang makakilala, maabot, para madala sa paanan ng ating Panginoon. Ang church planting po na ating pong pinag-uusapan ngayong gabi, ito po ay pagmimisyon. Nagkakaroon ng mga manggagawa sa iba't ibang lugar at nagmi-mission po sila upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ngayon, ang unang mission natin bilang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, ang una nating mission ay yung Jerusalem. Yung Jerusalem ay hindi naman kailangan tayo pumunta dun sa Israel para pumunta sa Jerusalem. Kundi ito po ay paglilinaw na kung saan ay ilustrasyon po na kung saan yung Jerusalem natin ay yung una po nating dapat mabahagi ng salita ng Diyos ay ang ating pong pamilya.
no, ang ating pong pamilya. Kailangan ibahagi po natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating asawa na hindi mananampalataya, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, at susundan niya ng mga kapitbahay, mga kakilala mo, mga katrabaho mo, hanggang sa ang kadali ng Panginoon, kailangan madala natin ang mabuting balita. Yan po ang sabi ng Panginoon. Hanggang ikaw ay pumunta sa ibang bansa, ipangaral mo pa rin ang salita ng Diyos. Kaya kung napasyal po tayo sa ating kaibigan, huwag po tayong uuwi nang hindi natin nasira ng salita ng Diyos ang ating pong kaibigan. Matagal na tayong hindi nakakausap ng ating mga kasamahan sa trabaho na mga marahil ay mga nanghihina na sa pananampalataya. Kaya tayo pinadala ng Diyos doon para i-encourage natin sila upang lalong magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ngayon, ang meaning po ng planting, ito po ay katulad ng isa pong pagtatanim, no? Kinakailangang itanim yung isang halaman ng maayos, alagaan, diligan, araw-araw upang ito ay magbunga, no? Kaya sa ating pong ginagawang pagbabahagi ng salita ng Diyos, halimbawa ibinahagi mo ang salita ng Diyos sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Hindi po tayo titigil na maibahagi lang ang salita ng Diyos. Kailangan i-disciple po natin sila hanggang sila ay lumago, tumatag at magamit ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng church planting. Ngayon, ang church planting po ay mayroong 5 bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Nandito po yung tinatawag na evangelism, no? At nandito po yung tinatawag na bukod sa evangelism ay yung discipleship. At hindi lang po discipleship ang nakapaloob sa church planting, membership, at nandito rin po yung tinatawag na ito po, yung worship. So, sa 5 bagay na ito, pag-uusapan po natin bakit ang mga bagay na ito ay mahalaga na nakapaloob sa tinatawag na church planting o pagbabahagi o pagmimisyon, no? Mahalaga po 'yan. Mahalaga po sa pagmimisyon bago po natin na magamit ng Diyos ang isang tao para sa pagmimisyon, kailangan makakilala muna po siya sa Panginoon. Sapagkat wala po siyang dadalhin sa mga tao patungkol sa pagliligtas ni Kristo kung siya mismo ay hindi paligtas, no? Ano ang kanyang ibabahagi sa mga tao? Kinakailangan siya po ay una, mananampalataya. Pangalawa ay meron po siyang tinatawag na init sa pananampalataya, ang pagkilos ng Banal na Espiritu upang magawa niyang magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po yung tinatawag sa evangelism, yung soul winning o one-on-one. Makikita niyo po sa Bible nang si Kristo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, meron po siyang tinatawag na pangangaral sa maramihan, meron din po siyang pangangaral sa individual, katulad ng babae sa balon. Kinausap ni Kristo ng one-on-one. Kinausap din niya si Nicodemus ng one-on-one, no? At kinausap din niya si Zacchaeus ng one-on-one. No, ibig sabihin hindi lang po sa one-on-one kundi sa maramihan din pwede po tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Ang mahalaga po diyan na punto po diyan, kailangan madala natin sila sa paanan ng Panginoon. Yan po yung tinatawag na soul winning, no? Sabi sa Mateo 4:18 hanggang 20, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisda na sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Sabi sa Luke chapter 10 verse 16 to 20, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, "Ang mga nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo ay magtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus, sinabi sa kanila, "Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumunod sa amin kapag inutusan namin silang sa pangalan ninyo." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin si Satanas, at walang anumang makapagpipinsala sa inyo. Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo." Ngayon po, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao
ay malinaw na ipinapakita sa Biblia na ang purpose po nito, yung tao ay maligtas sa kanyang kalagayang espiritual. Nahiwalay po ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang kasalanan ang naging dahan upang ang tao ay hindi makaabot sa Diyos. Ganun pa man, ibinigay ng Diyos ang kanyang grasya, no? Ang kanyang pagliligtas. Sabi sa John 3:16, di ba? Yung for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagmimisyon. Hindi ba tayo tinawag ng Diyos bilang isang pastor, pero tinawag tayo ng Diyos na mangangaral. Tinawag tayong lingkod ng ating Panginoon, at kinakailangan dalhin natin ang mabuting balita sa mga tao. Ang sabi po rito, no, na inutusan na yun sa 72 mga inutusan ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil napalayas niyo masasamang espiritu. Magalak kayo sapagkat ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang tanong ay ito, nakasulat na po ba ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay? Ngayon, kung hindi pa, yun ang nakatatakot. Kaya naman, ang pagliligtas na ginawa ni Kristo ay upang mabigyan ng pag-asa ang tao na kapag siya ay namatay, siya ay pupunta sa langit. No? Kaya nga sinasabi ko dun sa mga tao na nagpapre-request sa akin na, Kuya Abel, pakipag-pray mo naman ang tatay ko, no, na makapunta siya sa langit. Ang sabi ko sa kanya, nung siya ba ay nabubuhay, nakapakinig yan ng salita ng Diyos. No? Ngayon, kung nakapakinig yan ng salita ng Diyos, nasa kanya ang desisyon kung tatanggapin niya si Kristo o hindi. Pero kung hindi niya tinanggap si Kristo, nakalulungkot sa mang sabihin, no, ang tatay mo ay pupunta sa impyerno. Pero kung siya ay nagsisi at tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang pangalan niya ay isusulat sa aklat ng buhay. Yun ang pinakamahalagang bagay na dapat makita ng tao, na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit po? Sapagkat ang sabi sa John 8:44, ito po ang malinaw, hindi po lahat ng tao na nilalang ng Diyos ay naging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos mula kay Adan at Eva, pero hindi lahat ng iyon ay nanampalataya kay Kristo. Marami ay tumanggi kay Kristo, marami ay umayaw sa pagiging Diyos ni Kristo, at marami ang umayaw sa pagliligtas ni Kristo. Sapagkat ang sabi sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa ng simula, at ayaw niya sa katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Kaya po kung tayo po ay nasa Panginoon na, tayo po ay tinawag ng Diyos na anak ng Diyos. Pero kung hindi pa anak ng Diyos ang isang tao, ibig sabihin anak siya ni Satanas. Yun po ang katotohanan na sinabi ng Biblia. At ang taong anak ni Satanas ay pwedeng mabago at maligtas kung siya ay magsisisi at mananampalataya kay Kristo. Kasi po kung ang lahat ng tao pag namatay pupunta sa langit, bakit pananaog si Kristo at nagkatawang tao upang mamatay sa ating mga kasalanan? Kaya nga po nagpadala ang Diyos ng kanyang bugtong na anak upang ang taong makasalanan ay maligtas at maisulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. No? At sabi sa Pahayag, Kapitulo 20, talatang 12 hanggang 15, pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at nakaupo roon, ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, nakatayo sa harap ng trono, binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na yun. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ng lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades, at ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan.
Nakita nyo po, ang sabi po, ang lahat ng namatay, inilagay sa, no? Sabi, sa dagat-dagatang apoy. Yung mga taong hindi nanampalataya kay Kristo, no? Lahat ng mga patay, namatay man sa dagat, namatay man sa lupa, o kung saan man siya namatay, sila po ay haharap sa Panginoon. At kung hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, ito po ay magkakaroon ng tinatawag na parusang walang hanggan sa impyerno. Itatapon sila sa lawang apoy at kasama si Satanas. Yun po ang nakalulungkot. Kaya po, kailangan na maibahagi ang salita ng Diyos. Kaya po meron po tayong evangelism. Kaya po may pagbabahagi ng salita ng Diyos. Katulad ng ginagawa ko po ngayon. Ako po ay nagtuturo sa inyo at nagsasabi sa inyo, nagbibigay ng warning, sapagkat yun ang sabi ng Biblia, na kinakailangan ang tao ay makakilala sa Panginoon. Ngayon, kung ang ating pag-uusapan dito ay hindi patungkol sa pagliligtas ni Kristo, para saan ang ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos? Kaya kapag meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, laging isinisingit ko ang patungkol sa pagliligtas ni Kristo. Kaya dito sa ating pag-aaral patungkol sa church planting, mahalaga po yung tinatawag na evangelism. Pangalawa, discipleship. Bakit merong discipleship? To train, to encourage, and to develop. No? Yung isang taong nagsisi ng kasalanan at nampalataya kay Kristo, kinakailangan siya ay ma-disciple. No? Ang isang babaeng nagbuntis at nanganak, hindi ibig sabihin pagkatapos niyang ipanganak yung sanggol, pababayaan na lang niya. Ang gagawin ng nanay para yung sanggol na inilabas niya ay lumakas, no? Lumaki at maging matatag, aalagaan niya ito. Pakakainin niya ito, susuportahan niya ito, bibigyan niya ng oras ito hanggang siya itong sanggol ay maging ganap, no? Na malaking tao na o kaya binata o dalaga at siya ay maging matuto sa kanyang sarili, no? Tumayo sa kanyang sariling paa. Ibig sabihin, ganun din po sa discipleship sa spiritual na aspeto. Yung tao na nagsisi ng kasalanan na didala natin sa paanan ng Panginoon, hindi basta pababayaan na lang natin siya na hanggang ganun lang. Dapat i-disciple natin siya, ititrain natin siya, aalagaan natin siya, at i-develop ang kanyang talent, no? I-develop ang kanyang binigay sa kanya ng Diyos na gifts hanggang siya po ay magamit puli ng ating Panginoon. Sabi sa Luke chapter 14 verse 26 hanggang 27, "If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple." Sa ibang translation, sinabi po yung pagpapasan ng krus ay sinabi daily. Ngayon, hindi po ito literal na krus na dapat pasanin ng isang tao para sumunod sa Panginoon. Ang sinasabi ditong pasanin ninyo, no, ang aking krus, ito po yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sa pagsunod natin sa Panginoon, daraan po tayo sa maraming trials, no, sa maraming temptation. At sa pagharap natin sa ating pong takbuhin, sa pagsunod sa ating Panginoon, hindi mawawalang sinusubok tayo ng Panginoon. Pinatatatag ng Diyos ang ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Nakuha niyo po? Kaya dito napakahalaga po na makita natin na sa pagdidisipulong Kristiyano, kinakailangan dito ang proseso, no? Kinakailangan ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating pong dinidisciple. Maging tayo po, no, nagpapa-disciple sa ating Panginoon. Bakit po? Kailangan lumago, kailangan magamit, at kailangan maging pagpapala tayo sa presensya ng ating Panginoon. At kailangan natin dito ang banal na espiritu. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 13 hanggang 17, bilang isang disipulo ng ating Panginoon, bilang isang nagdi-disciple sa mga manggagawa o sa mga lingkod ng Panginoon, mahalagang makita natin yung sinabi dito ni Apostol Pedro. No, ano po ba yung sinabi ni Apostol Pedro? No? Ngayon basahin po natin yung ating mga Bible, no? Dito sa
1 Peter chapter 3 verse 13 to 17. Ito po ang sabi, sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa nyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginawa ninyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawain nila sa inyo o gagawin nila sa inyo. Alalahan ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong ginagawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Ngayon, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, mas mabuti po makita sa ating buhay bilang tagasunod ni Kristo, bilang dinidisciple ng ating Panginoon, ang malinis na buhay. Ang buhay na mayroong takot sa Diyos, ang buhay na lumalakad sa kabanalan. Sapagat yung ating pong testimony, ito po ay matibay na testamento ng Diyos na yung taong ayaw maniwala sa Biblia, pero nai-enlighten siya dahil sa ating pong mga buhay. Nadi-disciple siya. No? Nakikita sa kanya, sa isang mananampalataya, ang liwanag ni Kristo. Kapag na-disciple tayo ng isang mananampalataya, nagiging masigasig yan sa gawain ng Panginoon at tumitibay siya sa kanyang pananampalataya. Pangatlo yung membership. Information about membership. No? Ngayon, nadagdag sa iglesia o sa ating katawan ni Kristo ay yung mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Idinagdag. Ibig sabihin, bago idinagdag, kailangan maligtas muna siya. No? Kaya idinagdag sa katawan ni Kristo, no, dahil siya ay naligtas. Sabi sa Acts chapter 2 verse 46 hanggang 47, araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay, lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi ng pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Ngayon, marami ang nadagdag sa gawain ng Panginoon, no, dahil sa masigasig na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At ang mga Kristiyano na totoong nanampalataya kay Kristo ay mayroong kagalakan sa kanilang puso na unahin ang salita ng ating Panginoon. Kaya mahalaga makita sa atin bilang bahagi ng katawan ni Kristo, no, ay yung tinatawag na pag-una sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, pagsunod sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Pagiging mabunga. Kinakailangan tayo ay magbunga, hindi lamang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi yung bungang ng banal na Espiritu ay mangyari sa ating pong buhay. At hindi lamang po yan, pag-ibig para sa ibang mga disipulo. Makita po sa ating buhay na tayo po ay tunay na umiibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Pagbabahagi ng Ebanghelyo. No? Kaya mahalaga po na makita po sa atin na talagang bilang bahagi ng katawan ni Kristo o bilang miyembro ng isang local church, kinakailangan po na palaganapin natin yung pagbabahagi, no, ng salita ng ating Panginoon. At pag nabahagi natin yung salita ng Diyos at nakakilala yan sa Panginoon, i-disciple po natin siya hanggang siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. Ngayon po, makikita rin po natin dito, bukod dun sa membership, yung leadership. No? Kaya kailangan ma-develop sa atin na binigyan tayo ng kapahintulutan ng Diyos para manguna, no, para sa gawain ng Panginoon. At kung tayo ay tinawag bilang tatay sa isang pamilya, tayo po ang leader ng ating pamilya. Kung tayo tinawag na leader sa isang local church, gampanan po natin ang ating tungkulin bilang isang lingkod ng Panginoon sa isang local church. No? Kaya i-develop po yung tinatawag na leadership sa loob ng local church. No? I-develop po natin kung paano tayo magagamit ng Panginoon. Panglima, yung worship.
kinakailangan ay mapapurihan natin ang ating Panginoon. Ang sabi, araw-araw po sila ay nagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw sila ay nagtitipon sa bahay-bahay, nagkakaroon po sila ng fellowship. Ngayon po, napakahalaga po na meron po tayong dinadaluhang local church. Kaya kung wala pa kayong local church, na kinakailangan maghanap po tayo o ipag-pray po natin sa Panginoon kung saan po tayo sasamba sa Panginoon. Kailangan ang puntahan yung local church ay yung nagtuturo ng tamang daan patungkol sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Kasi po marami po mga nagtuturo po ngayon na taliwas na sa sinasabi ng Biblia. Kaya kailangan ipag-pray po natin kung saan pong church malapit tayo na kung saan ay nagtuturo ng salita ng Diyos, ay puntahan po natin at makinig tayo ng salita ng Panginoon. Mahalaga po na magkaroon po tayo ng local church upang tayo ay magamit ng Panginoon. Ano po? Kaya kinakailangan ay mahalaga yung tinatawag na pagsamba, no? Sa loob ng local church, maging sa ating personal devotion, sa ating family altar, mahalaga na pinapupurihan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi sa 95 ng awit, mga awit 95 verse 6, o magsiparito kayo at tayo magsisamba, magsiyukod, at tayo ay magsiluhod sa harap ng Panginoon ng may lalang sa atin. Kaya makita po natin na napakahalaga po na kailangan bagyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Kaya dito sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi, nakita po natin yung kahalagahan ng evangelism, discipleship, membership, no? At leadership and worship. Sa pagsamba natin sa Panginoon, ito ay pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon to the highest, no? Pinaka-supreme. Kailangan maibalik natin ang buong pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya ang Diyos na lumalang sa atin. At katunayan, sabi sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba kay Kristo. At kikilalanin ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Nakita niyo po? Kaya dito po makikita natin sa isang local church, mahalaga po na tayo po ay mayroong evangelism, mayroong pong tinatawag na discipleship, leadership, no? Membership at worship, no? Mahalaga po 'yan. Kaya yan po ang sistema na pwede mangyari sa loob ng local church. Kaya mahalaga po yung tinatawag na pagmimisyon. No, sa pagmimisyon, kinakailangan bago natin i-send out ang isang tao, ay kinakailangan tunay na siya ay tinawag ng Panginoon at siya po ay talagang handang magpasakop at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Between God, no? Between God at saka dun sa tao na nagsasabing siya ay tinawag ng Diyos, kinakailangan sumunod ang isang tao na nagsasabing siya ay tinawag ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Kaya yung meron pong mga local church na meron pong mga missionary, meron po tayong send out pastor o mission, kaya upang may bahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng lugar. Sana po ay napagpala po tayo ng ating mensahe ngayong gabi at nakapulot tayo ng aral tungkol sa gawain sa loob ng lokal na iglesia, no? Mahalaga po ang pagpapagamit sa Panginoon. Kaya huwag nating isa-isang tabi na tayo po ay ginagamit ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Wala pong hinto yan. No, hihinto lamang tayo sa gawain ng Panginoon kapag dumating na ang Panginoon o kaya kinuha na tayo ng Panginoon. Pero kapag buhay ka pa at may lakas ka pa, huwag kang huminto sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ito ang misyon na binigay ng Diyos sa atin. God's mission is our mission, no? Mission po natin 'yun, no? Ipangaral ang mabuting balita, ang pagliligtas ni Kristo. Salamat po at God bless po sa ating lahat.